Hello po. Purihin ang Panginoon na kami po ay ako po ay nakabilang ulit sa inyong gawain diyan sa HOM Eastern. Purihin po ang ating Diyos na makapangyarihan na sa mga salitang ito na mahahayag po sa ating kalagitnaan. It is an honor for me to be a part of your gathering. Thank you for having me. And I'd like to offer a short prayer bago po tayo magsimula. O Lord God, kami po ay nagtataas sa iyong pangalan. You're worthy to be praised. Let your name be lifted up, be glorified, the omniscient, the omnipotent, the omnipresent God. At hayaan mo na ipagkatiwala po namin ang gawain ito at ang salita mo na mahayag ng malinaw sa aming puso't isipan. Pagpalain mo po ang mga hearers, ang lahat po ng makakarinig ng salitang ito. At gamitin mo lamang akong daluyan ang iyong pagpapala, for I am nothing, Lord God, without you. Ako po ay isang alabok lamang, at ang espiritu ng pagkaunawa at kapahayagan ang mamayani po sa bawat isa po sa amin. Salamat po, we rebuke any unwanted spirit in Jesus' name. And we claim the Spirit of Truth by the power of the Holy Spirit. Purihin ka, sambahin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Noong pong nakaraan na mensahe ay patungkol sa following Jesus together. Ito po ay sama-samang paglago o sama-samang pagsunod sa Panginoong Jesus. Ngayon, hindi naman talaga magkasama-sama, hindi magkakaroon ng total unity ang mga gustong sumunod sa Panginoong Hesus maliban sila ay pumasok doon sa tinatawag na kapatiran. And the moment you accept Jesus as your Lord and Savior, you will be treated as sons and daughters. Yun nga ang katotohanan po ng salita ng Diyos. Kaya ito po ang ating aaralin, embracing your brother as a whole, o pagyakap, pagtanggap sa iyong kapatid ng buong buo. Kasi iba-iba po tayo ng pinanggalingan, iba-iba tayo ng nakalakihan, at di po natin masabi na talagang ang bawat isa po sa atin ay acceptable sa isa't isa. Pero dahil sa ating pong pakikipagrelasyon sa Panginoong Hesus, ito ang katotohanan na ninanais ng Diyos na tanggapin natin sa bawat isa. Kasi iba-iba nga tayo. Kaya ito po ang aaralin natin, pagtanggap sa bawat kapatid ng buong buo, regardless of his affiliations, regardless of who he is, dapat po tanggapin po natin ang bawat isa. At sabi sa Colossians chapter 3 verses 13 hanggang 14, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Sa English po, ang sabi sa Colossians 3:13 hanggang 14, bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone. Forgive as the Lord forgave you, and over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. Ito po ang sabi ni Apostol Pablo sa Colossians. Merong mga ilang katotohanan dito na bakit dapat natin gawin. Unang-una, dahil tayo po ay mga anak ng Diyos. Kahit na yung katabi mo ay hindi mo kursyonada, ang katotohanan, si Jesus namatay para sa kanya, hindi lang para sa iyo. Now, yung pagtanggap mo sa Panginoong Jesus ay merong
dakilang pagpapala na nangyari o mangyayari sa isang tao kapag siya ay tumanggap kay Jesus. Ano yun? Isang katotohanan sa John 1:12 hanggang 13, ang sabi, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. We are all children of God because of Jesus. Hindi lahat ng creation ng Diyos na mga tao ay anak ng Diyos. Only those who declare their faith to the Son of the living God. To all who receive Him, to all who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Born not of natural descent, but of God. Born of God. Isang dakilang himala po ito. Alam natin na ang nangyayari sa physical na kapanganakan bago mangyari ay nagkakaroon ng perfect unity ang galing sa lalaki at galing sa babae. At pagkatapos, kapag nagkaroon ito ng perfect union, siyempre nabubuo ang bata. Ito yung sistema na nilikha ng Diyos sa sangkatauhan at ang tawag dito ay reproductive system. Now, ang isang himala na nangyayari kapag nag-declare ka ng pananampalataya ay you will be treated as a child of God kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoong Jesus. Now, ang Diyos, kapag sa bawat believer na tumanggap kay Jesus, dumadami ang mga anak ng Diyos na nagsasama-sama. Kailangan pong magsama-sama ang mga anak ng Diyos. Pagdating ng panahon, kung dito sa lupa, ang talagang mahal na mahal natin yung ating mga biological siblings, biological parents. Pero pagdating ko sa langit, iba ng usapan. Tayo po ay magkakapatid na sa Panginoon. So we are all children of God. And ikalawang katotohanan, Jesus is our firstborn. Siya ang ating big brother o siya ang panganay. Ito po ang katotohanan na kung hindi ginawa ni Jesus ang kanyang assignment, there's no way, yung pong hope, we are all hopeless sa ating po mga kilos. Sabi sa Romans chapter 8 verse 29, for those He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, so that He might be the firstborn among many brothers. Sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak, at siya'y itinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus, para na siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. So ilang beses binabanggit ito na tayo po ay magkakapatid, at si Jesus ang pinaka-paradigm o yung modelo na kung saan ang Diyos, doon natin kokopyahin ang ating karakter, not necessarily ang ating itsura, kundi yung magiging karakter natin. At lahat tayo tatawagin magkakapatid dahil sa ating kuya, ang panganay, is the firstborn among the dead. Kasi siya lang yung nung mamatay ay muling nabuhay after 3 days. And we, of course, nabanggit na natin to kanina na sabi ni Apostle Pablo sa 2 Corinthians 6:18, sabi ng Lord, and I will be a father to you, and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. Ako'y magiging ama ninyo, at ako na may magiging mga anak. At kayo na may magiging mga anak ko. Ako ang Panginoong makapangyarihan ang nagsasabi nito. Just imagine, kung gaano ka
privilege na ang iyong tatay, hindi lamang yung tatay mo dito sa lupa, kundi yung pinakamakapangyarihan sa lahat na lumikha ng langit at lupa. Pinakamagaling, pinakamatalino, alam ang lahat ng mga bagay, pero sa kabila ng iyong problema, ng iyong mga issue sa buhay, sa kabila ng iyong mga kasalanan, at walang nakitang mabuti sa atin ng Diyos, tinuring tayong anak. Hindi ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi, ako'y magiging ama ninyo at kayo na may magiging mga anak ko. Ako ang Panginoong makapangyarihan na nagsasabi nito. Sabi ng Panginoong Jesus, He has inscribed us in the palm of His hand. No one can snatch us away from my Father's hand. Ang issue lang dito, yung iyong malayang pagpili. Kung mas pinili mong humiwalay ulit sa Diyos, ayun ang mangyayari sa iyo. Igagalang ng Panginoon ang ating mga malayang pagpili. So, we are brothers and sisters. And dahil tayo ay mga anak, of course, hindi naman konsentidor ang Diyos. Dahil ikaw ay tinatrato niyang anak, hindi siya katulad ng maraming mga magulang dito sa lupa na dahil sa sobrang pagmamahal sa anak ay nangyayari na nakukonsente. Na-spoiled ang mga anak. Marami tayong nakikitang ganon. Lalo na yung mga talagang mayayaman. Pero sabi rito, ang bahagi ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak ay ang pagdidisiplina. Repeat after me, discipline. Ito po ay bahagi ng pagmamahal ng Diyos. Kasi habang narito tayo sa lupa, dadaan tayo sa maraming mga tukso at from time to time tayo po ay madadapa, bibigay sa iba't ibang mga problema, mga pagsubok ng buhay. Pero ang Diyos, lagi tayong kukuhanin at kasama rito ang pagdidisiplina. Hindi agad-agad sumusuko ang Diyos sa atin kapag tayo'y umaayaw. Napakahaba. Ang isa sa karakter ng Diyos ay He is a long-suffering God. Mahaba po ang kanyang pasensya sa bawat isa po sa atin. Kahit na yung ilang dekada ng tumalikod sa Panginoon, kinukumbinsi pa rin ng Diyos. Dinadaan pa rin sa mga disiplina. Now, walang exempted sa disiplina. Ang sabi, sa Hebrews 12 verse 7, it is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? Sino ba ang sabi, tiisin nyo ang lahat ng paghihirap bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo dahil itinuturing niya kayong mga anak. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng ama? Lahat po tayo nakaranas ng pagdidisiplina. Yung iba ay nasasaktan, o naranasan kong disiplinahin ko ang aking mga anak nung maliliit pa at gumagamit talaga ako ng sinturon. Lahat sila nakaranas ng ganon. Pero ako, nung maliit ako, medyo konti lang pagdidisiplina sa akin ng magulang. So, ang nangyari, na-spoiled ako. Pero dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, ako ay kanyang kinuha ayon sa kanyang biyaya. At lahat ng pinanggalingan ko ay tinalikuran ko dahil sa kalakasang kaloob niya. Nawala yung pagiging spoiled, nawala yung pagiging, alam mo na yung dahil bihira kang disiplinahin, naabuso ko ang kabaitan ng aking mga magulang. Kaya dito ko na-appreciate na ang Diyos hindi siya nangungunsinte. Kapag nakikita niya lumalakad ka sa kasalanan dahil ikaw ay kanyang anak, didisiplinahin ka niya.
tanggapin po natin ang mga pagdidisiplinang ito. Yeah. At sa iba't ibang kaparaanan, gumagamit ang Diyos para ikaw ay disiplinahin. Gumagamit siya ng kanyang salita o mga leader sa church or even the brethren that is close to you, susubukan kanyang kumbinsihin or sawayin. At kung hindi tayo magpakumbinse, medyo dadaan na tayo sa masasakit na pagdidisiplina. Just remember, ang Israel ay dumaan sa yung kanyang relasyon sa Diyos ay it was a cycle of 4 hours. 4 hours. Ibig sabihin, rebellion, nung mahal na mahal sila ng Diyos, rebellion, and then pagdidisiplina, tapos repentance, and then restitution, panunumbalik. Nakalimutan ko isang R nung pangalawa. So, ang Israel, kahit na mahal ng Diyos, hindi siya kinukonsente ng Diyos. Just remember yung nangyari no Second World War, 6 na milyong Hudyo perished. Di ba? At hindi lang yon, sa buong Europe daw, inabot ng 10 million ang mga Hudyo na napahamak, namatay, pinahirapan. Pero ganoon pa man, sila pumipili ang Diyos ng mga remnants. At ginamit nga ng Diyos ang Pilipinas, 1,200 ang dinala niya rito. At ginamit niya si Manuel Quezon. Sa iba't ibang mga lugar, gumamit siya na iba-ibang mga tao. Hindi lahat ng Israel ay pinarusahan niya. Pero ipinapakita niya rito, kahit na yung kanyang mahal na mahal, ay dinidisiplina niya. Kaya tayo po, dahil tayo'y mga anak, kung ang Diyos napakahaba ng pasensya sa atin, why not do it to your brethren? Hindi ba? Ang sabi ng binasa natin kanina, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagpatawad sa inyo ng Panginoon. Kaya, tingnan po natin, ang una nating application ay be patient with one another. Maging mapagpasensya po tayo sa isa't isa. Bakit? Kasi magkakaiba tayo ng ugali. Baka hindi mo alam, ikaw rin ay pinagpapasensyahan ng iyong kapatid. May mga dala-dala tayong iba't ibang mga pinanggalingan. And yung iba nga wika. Hindi, akala natin, pag tumaas ang boses, galit na. Hindi natin alam. Yung pala, gano'n ang pinanggalingan niya. At mayroong mga taong kahit galit ay mahinahon ng boses. Iba-iba tayo ng pag-uugali. Kaya, ang utos sa atin, be patient with one another. Patience is not the ability to wait, but the ability to keep a good attitude while waiting. Minsan naiinip tayo sa ating kapatid na ang tagal-tagal na sa Panginoon, parang nagsiset tayo ng standard, yung sarili nating standard, bakit itong kapatid na ito ang tagal-tagal na hindi pa rin nagbabago. Kasabihan ng patience is a virtue. Sabi ni St. Augustine, patience is the companion of wisdom. Dati, wala kang pasensya sa kahit na anong bagay. Pero nung ikaw ay naging anak ng Diyos, tuturuan ka rin maging patience sa ugali ng ating kapatid. Yung iba,
Yung iba, alam nyo na umatin kami ng gawain sa ibang, sa lugar nila Brother Eddie, sa JIL Bunlo. Ang mga nagsasalita ay talagang well-known preachers at hanggat sa kami ay inabot na ng lunchtime, puro pastor ang naroroon at dahil ang mga nagsasalita ay maraming talata silang binabanggit, inabot kami ng 2 p.m. Wala pang lunch. Merong lunch na i-serve, kaso hindi naman nila ma-serve dahil meron pa nagsasalita. And then, nakita nila na parang uneasy na ang mga kapastoran kasi yung iba ron may problema sa sugar. So, ano nangyayari? Uneasy na ang pakiramdam. Na sense ng mga usher, ang ginawa nila, nag-distribute sila ng mga biscuits. So, nung na-serve ang lunch, satisfactory naman yung lunch na ibinigay. At ganun magbigay ang JIL. Maraming mga pastor ang naroroon. Now, ano ang tinuturo sa akin ng Panginoon dito? Ako mismo, naramdaman ko na ako yung nagugutom. Pero pinaalala sa akin ng Lord, yung Matthew 4:4, "A man shall not live by bread alone, but on every word that proceeds from the mouth of God." Ang lagi ng concern ng maraming mananampalataya ay yung physical food. So, kahit na yung mga katabi kong pastor, halos hindi na nakikinig. Kasi gutom na nga. Yun ang niremind sa akin ng Panginoon. So, pinipilit ko talagang mag-focus ang aking sarili sa salita ng Diyos. Kasi yun nga ang parang niremind sa akin, pangkaraniwan na ang concern natin lagi ay yung physical food na ang nangyayari, yung spiritual food, medyo napapabayaan natin. Ewan ko kung kayo nararamdaman niyo yung gano'n. At maraming beses na nasaksihan namin yung may mga salita na mga nagsasalita na dire-diretso. At inaabot ng 1 hour, 2 hours. Just remember, si Apostol Pablo, kumain lang ng lunch and then nag-speak ulit ng hanggang gabi. At matatagpuan nyo sa Book of Acts. At yung isang mananampalataya na nakikinig, nakaupo sa may bintana na naglag. At sabi, namatay na yon. Ang ginawa ni Paul, pinag-pray, nabuhay ulit. Tuloy ulit ang preaching. Pero ngayon tayo naiinip. Nawawala yung patience. Example lang po yon. Ang talagang dapat pagpasensyahan natin ay ang ating kapatid. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pagpasensyahan mo ko. And then pangalawa, katulad na sinabi do sa ating talata, forgive as the Lord forgave you. Napakagandang talata po nito. Ang Diyos walang nakitang mabuti sa iyo, pero nung lumapit ka sa Kanya, kinalimutan niya lahat. Yun kasi ang pangako niya eh. Ang sabi niya, I will remember your sins no more. Now, sabi nung ibang kapatid, pastor, hindi nga humihingi ng tawad eh. Patawarin mo na siya sa puso mo. Baka naman dala-dala mo pa yan at parang ayaw mo siyang kamayan, ayaw mo siyang kausapin, ayaw mo siyang titigan. Ano ang standard natin? Forgive as the Lord forgave you. Ganun po dapat. Kung paano ikaw ay pinatawad ng Diyos, patawarin mo na rin siya. Naintindihan po natin na napakahirap kung medyo hindi maganda ang ginawa sa atin ng kapatid. Ang sabi, sa Mark chapter 11 verse 25, when you stand praying,
If you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. At kahit doon sa the Lord's Prayer, sinasabi, forgive us of our transgression as we forgive those who transgress against us. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan katulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Merong reciprocity kung tawagin na ninanais ng Diyos na ipamuhay po natin. Kung paano pinatawad ka ng Panginoon, ganun din dapat ang gawin mo sa kapatid. Meron pong minsan nung nandyan ako sa Riyadh, ay merong dumalo na seemingly ay pumasok dyan at dumate ng gawain. Kung magsalita siya, ay mas para pa siyang pastor kaysa kay Pastor Ver. Pag pumupunta dyan, naka-necktie. Kasi manager siya ng isang fast food. Pagdating ng mga ilang linggo, buwan, ini-invite niya na kami doon sa kanilang restaurant. Tapos sabi nila, natutuwa po kami kasi binibisita kami ng mga lingkod ng Diyos. Pinapakain kami at walang bayad. Hanggang isang araw nag-alok na siya ng investment. Purihin ng Panginoon, wala akong pera noon. Interesado ako mag-invest. Wala akong spare, wala akong extra money. Dahil alam nyo na, yung iba nag-invest, merong 1,000 reals, merong 2,000 reals. Hanggat sa na-discovery namin, ito pala ay meron 2 pamilya na sinusuportahan. Sa ring kumuha sa kaha ng kanilang kumpanya. Sa madalit sabi, pinakulong siya. Ngayon, lumipad na yung mga investment ng mga kapatiran. Now, paano mo itatrato ang mga ganitong bagay kahit pa sabihin mong hindi ito totoong tumanggap sa Panginoon? Magagalit ka ba sa Kanya? Aawayin mo ba siya? Hindi. Sabi, kung ikaw ang igagrado ng Panginoon, dapat ka bang patawarin? Diba? Hindi nga mula nung ikaw ay magkaisip, maaaring yung iba sa atin ay mga matitino talaga. Mula pa pagkabata, naging mabuting anak, naging mabuting mamamayan, hindi siya ng gulo sa eskwela, etc. Righteous. Pero of course, sabi ng Biblia, wala naman talagang righteous kung ang pagbabasihan ay pamantayan ng Diyos, standard ng Diyos, wala talagang righteous. So, kasama sa pagliligtas ng Diyos sa ating kaluluwa ay yung forgiveness. Tandaan po natin na kung walang forgiveness, hindi ka pupunta sa langit. Hindi ka pupunta sa langit kung walang pagpapatawad ng Diyos. Pero dahil sa ginawa ni Jesus, nakapasok ang pagpapatawad ng Diyos sa sangkatauhan at lahat na nag-declare ng pananampalataya kay Jesus ay nakaranas ng pagpapatawad. At tayo ay dinamitan, ang sabi ng Biblia, dinamitan tayo ng garment of righteousness. You can never be and you will never be righteous in your own doings. Ito po ay trabaho ng Diyos at ibinihit sa iyo ang garment of righteousness dahil ikaw ay pinatawad niya. Now, ano ang gusto ng Diyos sa bawat isa? Magpatawaran po tayo. Itong sa Mark chapter 11 verse 25, patungkol ito sa kapatiran. Sabi, when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. Baka meron po tayong daladalang mga grudge sa ating dibdib, sa ating puso. Patawarin mo na siya. At kung kaya mong gawin, ikaw na ang lumapit sa Kanya. Ikaw na ang magsabi na
na-offend ako pero pinapatawad na kita. Ino-honor ng Diyos ang mga ganung bagay. Pangatlo, be kind and compassionate. Ito po ay patungo sa kapatiran. Be kind and compassionate. Be willing to listen. Kapag nagsasalita siya, huwag mo sasabayan. Hayaan mo mag-unload siya ng mga iba't iba niyang problema. Be sympathetic. Maging sa kanyang pangangailangan, kung wala kang kayang ibigay, ipanalangin mo siya, isama mo siya sa iyong panalangin. Sabi sa Ephesians 4, verse 32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ forgave you. Noong una sabi, God forgave you. Pero ito, ang Panginoong Jesus na, ang talagang dahilan kaya tayo pinatawad. Maging maawain po tayo sa ating kapwa. Maging maawain tayo lalo na sa kapatiran. Maging willing po tayo na makinig sa Kanya. Yung Kanyang mga hinaing, yung Kanyang mga ninanais na sabihin, dapat po willing tayong makinig. Maging maingat po tayo sa ating pamumuhay at huwag po natin tignan ang ating sarili na tayo lang ang dapat kaawaan, kundi tayo rin dapat ay maging maawain at maging mabait po tayo sa ating kapwa. Alam niyo po, alam niyo po yung nung magkaroon ng Pastor's Appreciation, ang isa sa guest speaker ay pastor sa Japan. Sabi niya, inabot na sila ng 1 dekada at ang na-convert lang nila na Hapon ay 1 tao. Kasi pag Pinoy daw ang magbabahagi sa kanila ng ebanghelyo, kinakat kagad ng mga Japanese. Bakit? Sabi niya, disiplinado ba kayo? Ginaganon. Mga mababait ba kayo? Mga magagalang ba kayo? Kasi ang mga Japanese, by nature, di ba? Magagalang sila. At hindi mo sila makita ng mga nagkakalat ng basura, yung mga ganon. Yun ang sinasabi ng pastor na yun. So, paano nila ibabahagi ang ebanghelyo? Hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Ang nangyayari kapag meron nangangailangan ng tulong, tinutulungan nila. Lalo na yung mga elderly, yung mga seniors, nilalapitan nila yung tinutulungan nila. Hanggang unti-unti, nakikita sa pamumuhay nila. Kung hindi makikita ang mga ganitong bagay sa atin, napakahirap nating kumbinsihin ang ibang mga tao. At kung tayo mismo, hindi tayo mabait sa isa't isa, anong hahanapin natin sa labas? Hindi ba? Kung ang mga kapatiran, kung dito sa loob mismo ng iglesia, ay hindi tayo makitaan ng kabaitan. Alam niyo yung mabait ka lang sa mga mabait sa akin. Sabi ng Panginoong Jesus, anong reward ang tatanggapin ninyo kung mabait lang kayo dun sa mga taong mabait sa inyo? Ginagawa rin niya ng mga hentil. So tayo mismo, ang sabi ng Panginoong Jesus, may bagong utos ako ibibigay sa inyo. Magmahalan kayo sa isa't isa, katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Paano ba nagmahal ang Panginoong Jesus? Hindi niya tinignan yung karakter ng mga disipulo. Iba't iba yung 12 disciples, di ba? Merong mga mangingisda, merong tax collector, merong mga impulsive, sari-sari ang kanilang kalagayan. Merong mga, katulad ni Peter, sabi niya, Panginoon, hanggang kamatayan sasama ko sa iyo. Anong sabi ni Peter at sabi ng Panginoong Jesus, sinasabi ko sa Pedro,
bago tumilaw ang tandang, pag di-deny mo ko ng 3 beses. Nakikita na ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Pero patuloy siyang mabait sa atin, compassionate. Patuloy siya nagiging mabuti sa atin. Alam niyo yung merong isang kwento, sabi ng isang mangaral. Alam niya, marami siya nakikita na ebidensya, pero minsan sumagi sa isip niya, sabi niya, ano ba ang goodness of God? Di ba kinakanta pa nga natin yun, goodness of God. What is really, gustong-gusto niya ipahayag sa kanya ng Panginoon. Hanggat sa laging naroon sa isip niya yun, sa puso niya, hanggang isang araw, may nagpunta sa kanyang anghel at dinala siya somewhere sa 2 mag-asawang matanda na ang kinabubuhay ay pagtitinda lamang ng gulay, yung gulay na kukonte na kailangan nilang maubos yun, kundi wala silang kakainin sa kinabukasan. Ngayon, hapon na, nag-pray yung 2 matanda. Hapon na, wala pa rin namimili. Nalulungkot na yung 2 matandang mag-asawa. Nalulungkot na. Hanggat sa kumilos ang anghel, hinipo yung mga tao para lumapit doon sa tindahan. Nagulat yung mag-asawa dahil sa dami ng namimili sa kanila, naubos yung kanilang paninda. Tuwan-tuwa sila. At pagdating ng bahay, nag-pray yung 2 matanda. Alam niyo ang prayer nila? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. This is the goodness of God. Now, kung sa ating mga kapatiran, dapat ba tayo mamili na eto parang walang masyadong alam sa Biblia to eh. Parang hindi tayo dapat namimili. Be kind and compassionate to all. Kasi ganun ang Diyos. Kung merong gusto makipag-usap sa'yo, maglaan tayo ng panahon sa Kanya. Lalo na sa mga bago. Amen po doon. So, be kind and compassionate to each and every one. Hindi lamang kay ganito, hindi lamang sa ganon. Kasi ang Diyos, laging all ears kapag may gusto lumapit sa Kanya. Maawain ng Diyos. Kung naalala nyo yung babaeng Kuba, yung babaeng Kuba, hindi siya lumalapit kay Jesus. Nandun lang siya, meron lang siya. Sabi, ang description sa kanya ay she was bent over. Masahol pa siya sa merong mga yung mga scoliosis. Nakayuko talaga siya at may bukol ang kanyang likod. Hindi siya nagsabi na, Lord, pagalingin mo ko, walang ganun. Basta nakatingin lang siya at habang ang Panginoon nagsasalita, nadako yung kanyang paningin doon sa babaeng Kuba. Tapos nilapitan siya, Woman, your sins are forgiven. You have been set free. Ganun lang sabi sa kanya. Be loosed, ang sabi sa kanya. Agad-agad lumagutok ang kalagayan ng babae at dumiretso siya. Out of compassion, kaya nagawa ni Jesus ito. Yung babae hindi lumalapit sa kanya. Dahil sa sobrang awa niya. Sabi ng mga Pariseo, bakit mo ginawa yan? Sabat yata noon. Sabi, itong babae ito for 18 years ay matagal na she was possessed by the devil. Gano'n ang pagkasabi ng Panginoong Jesus. Kaya nung makita niya yung evil spirit na naroroon, naawa siya. At pinalaya niya mula sa pagkaalipin ang babaeng Kuba. Because of His compassion, itong
na naranasan ng babaeng ito ang kabutihan ng Diyos. Dapat maging ganun din tayo. And pang-apat na application, look inwardly. Ibig sabihin, sa ating mga kapatiran, baka masyado tayong nakatingin sa malinong iba. Sabi sa Romans 2 verse 3, so when you, a mere human being, pass judgment on them and yet do the same things, do you think you will escape God's judgment? Sabi, kung ikaw nga, tao ka lang mabilis ka magbigay ng hatol sa iyong kapwa, pero ginagawa mo rin naman yung ginagawa niya. Di ba? Galit tayo sa mga marites, pero from time to time tayo rin nagkukwentuhan patungkol sa buhay ng may buhay. Nakukuha natin, sabi sa Lucas 6:42, or how can you say to your brother, brother, let me take out the speck that is in your eye, when you yourself do not see the log that is in your own eye? You hypocrite, first take the log out of your own eye, and then you will see clearly to take out the speck that is in your brother's eye. Now, ito ay, ang tawag dito ay figurative, figure of speech, o yung hyperbole. Kasi, kung tatagalogin natin, sabi, bago mo alisin yung muta ng iba, tignan mo muna, alisin mo muna yung troso na nakaharang sa iyong mga mata. Di ba? Hyperbole ito Ibig sabihin, figure of speech na ibinigay ng Panginoong Jesus na minsan matatawa ka, parang imposible na merong troso. Ibig sabihin, hindi mo nakikita ang iyong sarili. Ang tinitingnan mo lang yung mali ng iba. Parang gusto mong sabihin na iko-correct kita. Pero yung sarili mo, hindi mo kino-correct. So sa ating pagsasamahan ng mga kapatiran, from time to time, i-check po natin ang ating mga sarili bago tayo magbigay ng hatol sa iba. Naalala ko isang awitin na galing hindi ako nagkakamali, sa Book of Psalms. Sabi ron, keep back your servant from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then shall I be upright and innocent from great transgressions. Isipin nyo, tinawag na great transgression yung pagiging presumptuous. Yung meron ka laging presumption na mas matino ako kaysa sa'yo. Ikaw ganyan, ako ganito. Mas mataas ang tingin ko sa sarili ko. Di ba? Ang sabi sa Romans, kung di ako nagkakamay, Romans chapter 12 verse 3, sabi ron, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the measure of faith God has given you. Huwag mong tignan ang iyong sarili na higit sa nararapat. Kasi lahat po tayo ay bahagi ng katawan. Hindi pwedeng magyabang yung mata. Hindi pwedeng magyabang yung ilong. Kesa ro sa kilay or yung mga bahagi ng katawan na nakatago pero nagtatrabaho. Hindi niya pwede sabihin, yaki, hindi ko gusto yung ginagawa mo kasi kadiri. Hindi ba? Bahagi tayo ng katawan. Lahat po tayo. Kaya inihalin tulad. Habang ginagawa natin ang ating bahagi, gumaganda ang kalagayan ng katawan. Kaya hindi tayo pwedeng magmalaki. Hindi natin pwedeng laging sinisisi ang ating kapwa.
be sure na sa ating mga pagpuna ay hindi tayo masisilip na katulad ng mga Pariseo na laging nagpapasa ng paninisi sa kapwa, pero sila hindi nila napapansin ang kanilang sarili. Naalala ko yung isang pastor dyan na seemingly may mga kaloob siya na kapag siya nagpe-pray sa meron dito, merong ganyang karamdaman, pinagaling ka ng Panginoon, may mga ganun siyang kaloob. De, hangang-hanga ang marami. So, isang araw, meron time na nanirahan siya sa isang church. At dahil nga meron siya mga ganong kaloob, meron siyang kaloob na patungkol sa mga deliverance. One time, nag-deliver sila ng isang babae na merong problema. Dalawa silang pastor. Yung pinaka-senior pastor ng church na yon at itong nakikitira lang na sabi, pastor daw siya. So, nagdi-deliver. So, pinagpe-pray nila yung babae. Alam niyo yung babae, nagsabi, pareho lang tayo. Sabing ganun sa kanya. Isipin niyo yun. Nagkukunwari lang pala ito. Yung pala, meron pala siya skeleton in the closet. Meron pala siyang ginagawang kasalanan na pinipilit niyang itago. Nagulat yung pastor, ang ginawa niya, pinatabi niya itong nagpapanggap. Sabi, pinatabi niya, ako na lang sabi siya na, ang nagkukwento yung pastor na yon. Sabi niya, ako na lang nag-pray doon sa babae. Ganon ang nangyayari. So mag-ingat po tayo before we pass judgment. Ay siguruhin po natin na walang masisilip sa atin ang Panginoon. Walang nakaharang. Walang spirit of blindness sa atin. Meron po tayong mga blind side, hindi natin napapansin, hindi natin nakikita. At lagi po tayong manalangin at magpa-check sa ating Panginoon ang ating puso't isipan. Ako po ay sa gabi kapag nananalangin, lagi akong humihingi ng tawad. Yung mga naglaro sa aking isipan, mga nakita ng aking mata, mga lumabas sa aking bibig, hindi mo masabi. Mga nabanggit mo sa kapatiran, maging maingat po tayo. We should look inwardly. Ito po ang pang-apat nating application. Look inwardly. Tignan po natin ang ating mga sarili bago tayo maglagay ng mga puna sa ating kapatid. Dito po magiging maganda ang ating pagsasama. Ano po yung unang application natin? Be patient with one another. Maging pasensyoso po tayo sa ating kapatid. Pangalawa, maging mapagpatawad po tayo kung paano ang Panginoon ay pinatawad tayo. Pangatlo, maging mabait at maging maawain. Be kind and compassionate. At pang-apat, look inwardly. Tumingin po tayo sa ating kaloob-looban. And let the Holy Spirit reveal to us kung sino tayo. Kasi doon nagiging maganda ang ating pagsasama. Amen? So sa ating pong bilang conclusion, sabi niya, sabi dito sa Matthew 22 verse 30, for in the resurrection they neither marry nor are given in marriage, but are like angels in heaven. Sabi sa pagdating daw ng pagkabuhay na maguli natin at makasama natin ang Panginoon sa kalangitan, wala na yung asawa kita,
Wala na yung anak kita, kundi lahat po ay kapatiran at parang mga anghel sa langit. At bilang pagtatapos, ang sabi ng Panginoong Jesus, sino ba ang aking mga kapatid at ina? Sabi, itong mga tinuro niya yung mga tao. Sabi niya, for whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Malaking bagay po sa ating pagtatapos na ito bilang mga pinatawad ng Panginoon, binago ng Panginoon, mahalaga pa rin na hindi lamang kaligtasan ng kaluluwa, kundi nag-a-aspire po ang bawat isa sa atin bilang magkakapatid na sinusunod ang kalooban ng Panginoong Jesus. Kasi maraming utos ang Panginoong Jesus dito sa sa New Testament. Marami po. Ang sabi niya, if you love me, you will obey my commandments, and my commandments are not burdensome. Ang tinutukoy niya rito ang lahat ng kanyang mga disipulo. Tayo po na mga kapatiran ay tinuturing niyang mga kapatid niya sa Panginoon. Lahat po tayo, pero dapat nag-a-aspire tayo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, ang kabutihan mo po ay patuloy naming nararanasan. Sa kabutihang ito, kami po ay naging mga anak mo na sa totoo lang, wala kaming karapatan. Hindi kami karapat-dapat. Pero dahil sa iyong pagpapatawad, sa iyong ginawa sa krus, naranasan po namin ang iyong pagkilos sa aming mga buhay at napakaraming privileges, napakaraming perks. Nabuksan ang langit because of our relationship with you. Napakarami pong pagpapala ang aming tinanggap at patuloy na tinatanggap, Lord God. At bilang magkakapatid sa Panginoon, tulungan mo po kami, Lord, na ipamuhay po namin. At ang iglesyang ito, na kung saan kami po ay tinawag mo, Panginoon, ay patuloy na magliwanag, makita ng mga hindi mananampalataya ang pagkakaiba ng kapatiran na mga tinawag mo, O Diyos. Pagpalain mo po ang mga salitang ito sa bawat isa at patuloy kang manguna sa iglesia po ng HOM Eastern, Panginoon. I-bless mo po, Lord, ang pangangailangan po ng iglesyang ito, Lord God, at patuloy na maranasan po ng bawat isa ang iyong pag-iingat. Salamat po. To you all the praises, glory, and honor. In Jesus' name we pray, and by the power of the Holy Spirit. Amen and amen. God bless po sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon at salamat po muli sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa akin. Thank you po.